itong technical and advisory visits? Go ahead. Bago ko siguro i-share, Carla, yung concept ng TAB, bigyan ko lang ng background yung mga viewers natin why the department come up with the TAB program. Alam niyo po, nung panahon ng pandemic, lahat naman po ng enterprises ay affected ng pandemic. They really struggled to keep on, to stay afloat. And after po ng pandemic, mas hirap po sila to recover, to resume ng kanilang mga negosyo. May mga nakita po tayo ng mga anecdote na karamihan po sa kanila resorted to mga agreement sa kanilang mga manggagawa tungkol sa kanilang mga sahod na less than dapat sa kanilang matatanggap. And then considering po yung mga inputs nito mga micro-establishment, employer organization, workers organization, the department po ay ni-review yung inspection rules po natin at nalagyan po natin ng developmental approach, developmental lens yung ating inspection framework at ito nga po yung technical and advisory visit. In short po, itong technical and advisory visit ay developmental approach. Instead ho na i-inspect kayo, bisitahin kayo ng labor inspector, pupuntahan po kayo ng ating mga personnel ng department para po i-offer yung mga tulong na pwedeng ibigay ng department para sa ating mga micro-enterprises. Hindi lang po para sa mga micro-enterprises, but ang outcome po natin ay dapat mabigyan, ma-preserve at ma-observe po yung right ng mga manggagawa, rights ng mga manggagawa na nasa micro-enterprises. Ninyo na itong TAV ay isang developmental approach. Ano naman po yung kaibahan nito sa isinasagawa nating labor inspection at sa occupational safety and health investigation? Ang labor inspection talaga natin ay it's routinely done, nakaprograma tayo at meron tayong mga priority for inspection. Dito sa inspection, papasukin yung isang kumpanya at dali-dali agad na aalamin ano yung kaniyang mga compliance gap relative to items in labor standards, occupational safety and health standards, and other violations. So ganon, agarang pag-aalam kung ang mga kumpanya natin ay compliant. Sa occupational safety and health investigation naman po, ito ay sinasagawa pag may nakitang imminent danger, may nakitang aksidente, or may namatay, iniimbestigahan po natin kung ano ang cause nito at paano ma-protect further yung mga manggagawa na nandoon pa sa workplace. Ang kaibahan ng lahat ng ito, sa TAB kasi wala agad, hindi agad natin inaalam for compliant o hindi. Pupunta yung ating mga labor inspector, assistant labor inspectors para bigyan sila ng tulong, bigyan sila ng kaalaman. Kasi sa ating engagement with micro-enterprises, marami sa kanila ay willing to comply naman. Hirap lang sila intindihin kailan ba magbabayad ng overtime pay, kailan ba magbabayad ng magkano ba yung double holiday na sinasabi. So binibigyan natin ng kaalaman, pinapaliwanag natin yon, and yung mahirap na mga requirements, mga technical requirements sa occupational safety and health standards, pinapaliwanag din natin. Marami kasi Tim and Carla na mga items sa standards ang hindi nag-apply sa micro. So dito, pinapaalam natin ano yung mga applicable, paano sila mag-comply, at kailan sila dapat mag-comply. Ganun po yung entry point ng ating technical advisory services. Knowledge, we are trying to bridge the information gap between the enterprises and the Department of Labor and Employment.